Kaibigan, pag-usapan po natin yung sudden cardiac death. Yung puso, biglang huminto, biglang namatay yung pasyente. Ba't nangyayari ito? O minsan natulog lang, di na gumising. Kadalasan po, huminto ang puso doon eh. Ang tawag dyan medically is sudden cardiac death. Pwede to dahil sa heart attack, pwede to dahil sa ibang bagay. Ako po, isang internist and cardiologist, linya ko po talaga to. Kasi yung puso natin, gusto natin, tuloy-tuloy ang tibok. Actually, meron nga isang teorya na 3 billion ang heartbeats natin sa buhay natin. So, kung hanggang saan naabutin itong 3 billion heartbeats. So, gusto natin tuloy-tuloy yung tibok ng puso. Oras na tumigil yan o magloko at huminto, namatay na pasyente. First aid, kailangan CPR, chest compression. So, within 5 minutes, sana dapat sine-chest compression para mabuhay ulit yung puso. Minsan may chance pa mabuhay kung bagong patay pa lang. Pero minsan, even after 15 minutes o after 30 minutes, pwede pa rin eh. Subukan nyo pa rin, mag-chest compression pa rin. Try nyo ng 15 minutes o 30 minutes, baka bumalik pa. Minsan kasi yung puso, kala mo lang huminto na, minsan wala ka naririnig, pero tumitibok pa konti-konti. Hindi agad-agad humihinto. Parang muscle kasi siya. Tapos dadalhin agad sa ospital dahil na doon mabibigyan ng mga defibrillator, kinokuryente, baka may chance mabuhay pa natin. So, sudden cardiac death. Ano warning signs? Ito mga warning signs, pwedeng a few hours before o a few minutes before namatay yung pasyente. Sasakit ang dibdib, number 1. Chest discomfort, chest pain. Number 2, hirap huminga, bigla. Number 3, bigla ng hina, buong katawan ng hina. Number 4, ang bilis ng tibok ng puso, fast heartbeat, fluttering, pounding heart, palpitation. Panglima, pwedeng walang warning, bigla na lang humihinto. Okay, so ito yung mga warning signs. Ano naman ang sintomas? Yung nag-cardiac arrest na. Ano makita mo pag nag-arrest na? O pag nag-arrest na, collapse siya. Biglang bagsak yung tao. Bagsak. Loss of consciousness. Wala na malay. Kahit galaw-galawin mo, hindi nagigising. No pulse. Walang pulso. Walang pulso dito. Walang pulso dito. Number 4, no breathing. Hindi na humihinga. O hindi na tumataas yung dibdib, hindi na humihinga. So yan ang mga symptoms. Kailan ka pupunta sa doktor na may possibility may heart problem, magkakos sudden cardiac death? Chest pain, chest discomfort, masakit ang dibdib, heart palpitation, madalas kumakabog, patalon-talon yung puso, mabilis o irregular yung heartbeat, irregular yung tibok, shortness of breath, nahirapan huminga, parang matutumba, fainting, magko-collapse, o lightheaded o dizzy, parang matutumba siya. So, pwede itong mga hilo-hilo, pwedeng anemic lang naman to, di ba? O baka vertigo, pero pwede rin nagloloko na yung puso. Eh. So, pag nangyari to, may pwedeng permanent brain damage pag namatay yung pasyente. Ano ang dahilan bakit nagsa-sudden cardiac arrest? Okay? Karamihan mga sakit sa puso to eh. Number 1, coronary artery disease. May bara yung puso. So, yung puso, kung ito daluyan ng artery na kumikipot, dahil dyan sumasakit-sakit ang dibdib, doon, nahirapan yung puso, nag-irregular. Number 2, yung barado na 50%, nag-total bara. Biglang nagsara. Heart attack po yun. Biglang nagsara yung buong coronary artery sa puso, yun, heart attack. Pwede rin yun. Number 3, heart failure. Malaki ang puso. Bakit lumalaki ang puso? Humihina ang puso. Pwede sa sakit sa puso. Palaki siya ng palaki. Humihina ang pumping, yung ejection fraction. Kaya mas mabilis magkaroon ng irregular heartbeat. Number 4, rheumatic heart disease. May sira yung valvula ng puso. Yung aortic valve, mitral valve, tricuspid valve. Yan ang mga valve. So, pag may sira dun sa valvula, sa rheumatic heart disease, lalaki yung puso. Prone din magkaroon ng irregular heartbeat.
Number 5, congenital heart disease. Pinanganak na blue baby. Yun, siyempre may sira na yung puso. May tendency na biglang namamatay yung pasyente. And lastly, electrical problem sa puso. Yung may problema sa puso kasi parang may kuryente yan sa loob eh. Yung pagtibok, electricity yan eh. So, merong abnormal yung kuryente, tawag dito Brugada syndrome, long QT syndrome, malalim to pero alam namin tong cardiologist. So, kung pinanganak kang may ganitong Brugada syndrome, prone na imbis na regular ang tibok, labda biglang bibilis-bilis, pwedeng tumigil. Ano risk factors? Sino mas prone magkaroon nitong mga sakit? May lahi ka ng sakit sa puso, magulang mo may sakit sa puso, o kahit bata ka, baka mamana mo. Smoking, malakas manigarilyo. May high blood pressure, may mataas ang cholesterol, mataba, obesity, may diabetes, at hindi maganda lifestyle, kulang sa exercise. Lahat ito prone na magkaroon ng sakit sa puso. Mas matanda, pag nagkakaedad tayo, siyempre mas mahina yung puso, kaya nga namamatay pag may edad, di ba? Ang lalaki mas prone magkaroon ng sakit sa puso. Gumagamit ng illegal na droga, pwede mag-sudden cardiac death. Yung gumagamit ng shabu, cocaine, low potassium. Di ba? Lagi ko nakwento sa inyo, nakakamatay ang low potassium sa pawis, sa diarrhea. Low magnesium, delikado rin to. Low magnesium, low potassium, kain tayo ng saging, kain tayo ng mani. Obstructive sleep apnea, yung hilik ng hilik. So, ganun ang tulog. Ibig sabihin, baka kulang yung oxygen, biglang huminto ang puso. Chronic kidney disease, nagdadialysis. Alam niyo naman, nagdadialysis, maraming komplikasyon. At pag nagkaroon ng sudden cardiac arrest, pwede ka magkaroon ng permanent brain damage, parang na-stroke. So, ano gamutan dito? Pupunta tayo sa cardiologist. Internist cardiologist, siya magbibigay ng gamot para dito sa sakit. At minsan kukunin mo na ng gamot. Pag hindi nakuha ng gamot, merong mga operasyon. Kung barado ang puso, merong bypass, merong angioplasty, inooperahan to. Yun, kung di na makuha ng gamot. Kung nagloloko yung tibok ng puso, may dalawang procedure. Yung isa, yung radio frequency catheter ablation. Ibig sabihin nun, may sinusunog na parte sa puso pag sinunog yung abnormal na kuryente. Baka may congenital, may lamat yung puso mo, nagloloko yung tibok. Meron pang sunog yung doktor, magiging normal ang tibok. Medyo mahal lang to. I'm not sure how much. 300,000, 400,000. Dito sa mga big hospitals, meron to. Punta kayo sa cardiologist, electrophysiologist. Ang tawag dito, hindi lang cardiologist, meron pa siyang extra na electrophysiologist na specialty. Mag-search po kayo sa internet. Big hospitals meron. Pag hindi naman to, merong isang sakit na nagloloko lang yung tibok, biglang nag-abnormal. Nilalagyan ng pacemaker plus. Anong pacemaker plus? Pacemaker plus or ICD. Implantable cardioverter defibrillator. Isa to parang pacemaker, pero hindi lang siya pangtibok. Naglalabas itong pacemaker plus ng kuryente. So, pag yung puso mo, naging abnormal yung tibok ng puso, bumilis. Gagawin itong makina na nakalagay yan sa ilalim ng balat mo, maglalabas siya ng electricity, automatic kinokuryente niya puso mo. So, pag naging abnormal, kinoryente ng pacemaker, normal na ulit. Pag naging abnormal ulit, kukuryente na naman siya, normal ulit. So, ibig sabihin, meron kang implant na sariling pangkuryente sa'yo. Diba? Oras na magloko, kinoryente na niya. Kasi kung wala ka nito, pupunta ka, dapat nasa ospital ka. Kukuryente dito, masusunog pa. Ito automatic na sa loob. Diba? Ang problema lang dito sa implantable cardioverter defibrillator, nakakabuhay to, pampahaba ng buhay. Kaya lang ubos ang bulsa. Ewan ko, dati 1 million. Ewan ko, baka 2 million na halaga nito. Pero life-saving yan. At iba naman, kung may congenital heart disease, rheumatic heart disease, may operation din yan. So, ito yung mga gagawing procedures. Pero, bago tayo matakot, pa-check muna tayo sa cardiologist, baka makuha sa gamutan. Ano naman, lastly, ang home remedies. Ano home remedies natin? Para sa mga hindi tayo magkaroon ng sudden cardiac death, hindi biglang mamatay. Siyempre,
healthy lifestyle, tigil sigarilyo, alam nyo na, huwag magpapataba, bawas sa alak, hindi ako minom na alak, pagkain, masustansya, gulay, prutas, di ba, konti-konti lang, huwag masyado matataba, huwag masyado mamantika, physically active, more exercise, mas maganda. Ito, bawas sa stress. Yan, bawas sa stress. Kasi pag stressful ang buhay, minto puso eh. At huwag maging heartbroken. Pag heartbroken kayo sa pag-ibig, heartbroken sa pamilya, meron mga biglang namamatay na ganun din, di ba? So, magpa-check up sa cardiologist, manood sa mga videos natin, saan pa nakatulong to, itong magandang topic, share po natin sa ating kaibigan. God bless.